I would like to invite everyone to please close their eyes. Let's bow down our head. Let us feel the wonderful presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, God. Pinupuri po namin kayo, dinadakila, pinasasalamatan. Salamat, dakilang Diyos, sa gabing ito, na muli po ay pinagkalooban mo po kami ng buhay. Salamat sa proteksyon, sa pagpapala mo ngayong buong araw po na ito. Salamat sa lahat ng mga pagpapala. Salamat, Lord, sa lahat ng mabubuting bagay. Maging sa mga bagay na hindi po namin inaasahan. If there are things, Lord God, that cause our hearts, Panginoon, to hurt, na mas masaktan kami, mahirapan kami, but still, Lord, you allow those things to happen because you have a purpose. And tonight, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo with a humble heart. Ibaba mo po kami. Wala naman po kaming ibang nais at wala po kaming ibang gusto na magawa, kundi nabigyan po kayo ng pinakamataas na karangalan. And yes, we want to encounter you. Gusto po naming mapalapit palalo sa iyo, Panginoon. We want to know more about you. We want to deepen our relationship with you, Lord. Gusto po namin kayo, Panginoon, na mas makilala. Lord, draw yourself closer to us. Draw your presence closer to us as we draw near to you. Ang bawat puso ng mga taong nanonood po ngayon ay patuloy mo ring hawakan. Hindi ko po alam ang kalagayan ng mga puso nila. But for sure, may mga pusong sugatan, may mga pusong naghihilom na, may mga pusong okay na rin, pero may mga pusong nasasaktan pa. Dalangin ko po, Lord, you have said unto your word that you are close to the brokenhearted. At kung basag man ang puso ng mga taong ito, still, Lord, gusto po naming lumapit po sa inyo. And I pray, Lord, buuin mo ang mga pusong basag. Buuin mo. Paghilumin mo ang mga pusong nasaktan, Panginoon. Kung may mga pangangailangan man sila, pagkaloob mo po in your perfect time. Alam ko po na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat and your time is always perfect. Perpekto palagi, Panginoon, ang oras mo. Kaya, Panginoon, kayo na pong bahalang kumatagpo sa pangailangan ng aking mga kapatid. Ngayong gabing ito, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, continue to encourage us, continue to teach us, Lord. Continue, Lord, to reveal yourself to us. Be glorified. Itago mo po ako sa iyong likuran. Anoint me, anoint my lips, anoint my heart, anoint your message. Not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit. May I preach your word boldly and accurately. Merong kapangyarihan sa bawat salita na siyang magbabago ng buhay ng mga taong nanonood po ngayon. And these people who are watching, they will never be the same again. Starting tonight, Lord, you will reveal yourself to these people. In Jesus' name. To all the first-timers who are watching, Lord, mangusap ka sa kanila, baguhin mo ang kanilang buhay. Panginoon, ngayong gabi po, Panginoon, ang magiging gabi ng kanilang kaligtasan because they will encounter the one true God. And His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. And I declare that Jesus is Lord, Jesus is your healer, Christ is the answer sa lahat ng mga problema mo. Siya lang ang kasagutan. Magtiwala ka sa Panginoong Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life, and that no one comes to the Father except through Him. And tonight, He is inviting you. Surrender. Surrender your life to Him. Kung ikaw yung tao na sawa na, di mo na alam yung patutunguhan mo, wala ka ng pag-asang natatanaw, nahihirapan ka, napapagod ka, may sakit at karamdaman ka, pwede mo ba akong sabayan sa maikling panalangin ito at sabihin mo, Panginoon, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ako, bigyan mo ako ng bagong buhay. Naniniwala po ako sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay namatay para sa aking kaligtasan at kabayaran ng aking mga kasalanan. Sabihin mo, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat sa buhay ng mga taong nagsuko ng buhay sa iyo.
Salamat po. Libo-libo at laksalaksang mga anghel ang nagdiriwang sa kalangitan sa oras po na ito. Sapagkat merong isang kaluluwa, kahit isang kaluluwa lang na maligtas ngayong gabing ito, nagdiriwang ang buong kalangitan. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Salamat sa gabi pong ito. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Be with us all throughout the time na mag-i-stay po kami sa live stream po na ito. At magpadala ka pa ng maraming mga tao na may mga pangangailangan. At dito nila masusumpungan ang kasagutan sa kanilang pangangailangan. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi at sumigaw ng isang malakas na Amen! Amen and Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Muli po, maganda, pinagpala, mapayapang gabi po sa buhay ng bawat isa. Kung kayo po ay mga first-timers, pwede po kayong magstay po dito. And if you are looking for a community na makakatulong po sa inyong spiritual growth, pwede po kayong sumama sa amin pong FB community. We have group chat. Meron po kami mga social media platforms. We also have a YT Red Up channel po na kung saan pwede nyo po mabalikan lahat po ng mga previous devotions po natin. And now, from January 1 po hanggang ngayon, January 13, tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral ng isang kabanata sa Biblia sa loob ng isang araw. Pero minsan dalawa, umaga't gabi po. So we have live stream every morning at 7 a.m. At dito naman po sa tuwing gabi naman po ay 7 p.m. Biyong, mag-chat ka uli sa akin, baka natabunan. Sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-join, mag-message po kayo sa akin dito sa TikTok. Pwede rin po kayo mag-message sa FB. Just follow me, Harold Nicolas Cruz, on my FB account po. Tapos mag-message po kayo doon. We have 7.2k followers on FB po. At dito sa TikTok, to God be the glory, we have now 44k followers. Palakpakan natin sa Lord, all for the glory of God. Message lang po kayo. And while you are watching, feel free to tap your screen. Yeah, blue up po, sa blue app. So, tap your screen po, then share, repost, and add this live to your story. Sure po, pwede kayo mag-join. Kahit ano po ang paniniwala nyo, kahit sino kayo, kahit anong nakaraan nyo, pwede kayo mag-join. Mabe-bless po kayo sa mga testimonies. Pwede rin po kayo mag-send ng mga prayer requests. Kung meron kayong gustong ipag-pray, pwede po. Amen. At ngayong gabi pong ito, i-welcome natin lahat ng mga first-timers. Sino po dito ang sa kauna-unang pagkakataon ay nakapanood ng live stream? Can you comment me, tapos kung saang lugar po kayo nanonood so we can acknowledge you. Yan. Sino po dito ang mga first-timers sa gabing ito? Yan. Comment me, tapos saang lugar. Yan. Si Lai from Cavite. Teka lang. Ang dami ulit. Teka lang dito ko titignan sa laptop ko. Yan, so babalikan ko ulit. Si Young Marie, si Sofia, si Sarah from Pasig, JR, MGD from Taiwan. Second time, si Age, watching from USA. Hello po. Uy, madaling araw pa lang dyan. Tama, di ba? Sa US. Okay. Si Rom Exga from Isabela, si Mr. Gray from Pangasinan, Maria Tricia from Canada, hello po sa inyo. Jeka from Caloocan, Yang Marie from Cebu, not me, pwede ba ito gustong kamay? Gusto ko kayo kamay. Diba? From Jael Baguio, hello po. Zay, si Anne from Cavite, Clara from Cavite, Maria Lourdes from Batangas, Onin from US. Morning sa US. Okay, God bless you po dyan. Evo, flat po ba ang Earth? Di ko rin sure pero parang hindi naman. Zacy from Malaysia, hello. Shout out po kay Angelo. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Angelo. Si Kuya Mo OJ from Japan, hello po sa inyo. Si Ruth from QC. Kung may mga hindi pa ako nabanggit, pasensya na po. Velasquez from Australia. Yan, from Butuan, Azir from Antique Matcha, God bless you. Mary Day from Tanza Cavite, Margie from Valenzuela. Ayan, so welcome natin silang lahat mga kapatid. Let us all welcome our first timers. From Heart to Heart Community, welcome na welcome po kayo dito. Praise God, palakpakan natin si Lord.
Salamat po. Nawa po matapos niyo yung oras na ito na mag-stay po kayo dito. And believe me, worth it ang pag-stay. Worth it ang pakikinig. And by the way, sa lahat ng mga first-timers, again po, pwede po kayo mag-join sa FB community. Mag-message na kayo agad sa akin para hindi nyo kalimutan. Happy birthday, Angela. God bless you. Yeah, safe space to sa atin. Safe space. And I am always praying na maging kakaiba ang live stream na ito. Kasi sabi ko nga sa inyo palagi din, marami na po dito ang nagsashare ng gospel, but the anointing of God makes the difference. It makes the difference. Sa loob po ng 5 buwan, 5 months that we are conducting this live stream devotion po, live devotion, walang isang araw na walang first-timer. Tama? Sino yung mga nandito ever since? Every time na nagtatanong ako ng first-timers, palaging merong dinadagdag ang ating Panginoon. And that's a miracle from God. Praise the Lord. To God be the glory po. Amen? At tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kapatid sa mission po natin na abutin ang maraming mga kaluluwa. At marami palagi dito, tama. Marami palagi. Ayan, sila Isaiah. Hello Isaiah, kamusta? Isa yan sa mga nung nagsisimula ako, parang 10 pa lang yung mga viewers ko, nandyan sila. Yan, so praise God. So meron po tayo na ginagawang Backs of Blessing operation and for God's glory. Again po, just to update, nasa 30,000 na po ang atin pong nalikom for that Backs of Blessing operation. At ipag-pray natin kung saang lugar tayo dadalhin ng Lord. Kung sa DRT to give sa mga Dumagat community or sa Pampanga or Tarlac sa mga Aita community. Alin lang sa dalawa. Okay, mas malapit. Kasi po, nung kinumpute ko rin yung papunta sa Aurora, ay medyo malaki yung magagastos. Doon pa lamang po sa transportation pa lang. Yan. So ngayon po, ay itong community ang kakaiba po ang anointing. Praise God, Unin. So kung kayo po ay malapit, pwede po kayo sumama sa Backs of Blessing operation. Second year ko nang ginagawa to. Kasi before po ako mag TikTok nung July 28, last year ginawa ko na po siya. Nung January, ginawa ko na yung Backs of Blessing. So, this is my year 2 doing this Backs of Blessing initiative. Amen. So, sige, sama po kayo. Pwede po. Pwede. So mga kapatid, let's go. Tap your screen. Nawa po umaabot tayo ng 800 ulit, sabi ni Ira. Ira ba? Ira. Yeah, God bless. So share po natin. Tulong po tayo sa pag-share. Okay, so dako na po tayo sa ating pong devotion at ngayon po ay nasa Genesis chapter 15 na po tayo. Genesis chapter 15. Ingatan po kayo ni Lord lahat ng mga pauwi. Grabe, nakaka-15 chapters na tayo. So far po ba ay meron kayong mga natututunan? Nagiging maliwanag po ba sa inyo ang kahit papaano ang bawat chapters na ating pinag-aaralan? Amen? Yan. Praise God po. Yes, uploaded na po lahat. Updated na po tayo sa ating YT channel sa Red App. Updated na po. So ito mamaya, kapag after, download ko na po agad. Then kung kaya ng oras, upload natin mamaya or tomorrow. Genesis chapter 15. Wow. Amen. Araw-araw may natututunan. Praise God po. Okay, let's start. So ang topic po na pag-aaralan po natin ay may pamagat po na when faith wrestles with fear. When faith wrestles with fear. Ayan na si S. Closet. Nakikita ko na siya. Yan. When faith wrestles with fear. Yan. Buti naman lumabas na, no? So, pwede po kayong mag-notes, mga kapatid. Pwede po kayong mag-notes. Dito sa community, tinuturuan ko po silang mag-devotion. So, meron silang mga notebook, highlighter, ballpen, at Bible. At tayo po ay nasa Genesis chapter 15.
Ang Genesis chapter 14 po ay nagtapos sa pagtatagumpay po ni Abram doon po kay King Kedorlaomer. Tama po ba? Nakuha niya po at nabawi niya si Lot. So nagtapos po ito sa isang katagumpayan. At ang Genesis chapter 15 naman po, right after that victory, ay nagsimula naman po sa takot. So kung nagtapos ang Genesis chapter 14 sa katagumpayan, nagsimula ang Genesis chapter 15 with fear. So pagkatapos po nagapiin ni Abram ang mga hari and he refused the riches or the wealth na inoffer po sa kanya, Abram is alone with his thoughts. Mag-isa, nag-iisip. And you know what? God meets him not in battle, but in conversation. And this chapter po ng Genesis chapter 15 will teach us that faith does not mean the absence of questions. Ang ganda nito. Faith does not mean absence of questions. Lahat tayo merong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Pero may mga pagkakataon nagtatanong ka. And that's normal. Hindi ka nag-iisa. Hindi ibig sabihin na may mga tanong ka, ibig sabihin wala ka ng pananampalataya. Because again, faith does not mean the absence of questions. May mga katanungan pa rin. And that's perfectly fine. Kasi makikita natin sa mga Bible characters, yes, they also ask questions. They also ask questions. Kagaya po ng nangyari po dito kay Abram. Yeah, very timely. So, insight, okay, biblical and spiritual context ng Genesis chapter 15. Kaya naunawaan ko po kayo kapag nagme-message kayo sa akin Pas, hindi ko na po naiintindihan. Ang dami ko pong mga questions. Diba, may mga nagme-message sa akin. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Hirap na po ako. Pagod na po ako. Ang dami ko pong mga problema. I do understand. Alam ko po. At naiintindihan po tayo ng Diyos. And just like what I'm always telling the community, it's okay to not be okay, but do not stay that way. Genesis chapter 15 is the first time, unang pagkakataon, that God explicitly makes a covenant with Abram. Unang pagkakataon na nakipagtipan ang Panginoon kay Abram. Alam niyo po, during those times, ang ancient covenant, it involves animals cut into two, and both parties would walk through symbolizing shared responsibility. Ibig sabihin ay dalawa sila. Kailangan shared responsibility ang pakikipagtipan. But in this chapter, ang Panginoon lamang po ang nagbigay ng kanyang pangako. And this reveals a powerful truth. God takes full responsibility for the promise. Alam ng Panginoon kung ano ang mga pinangako niya sa atin. At kaya niya pong gawin yon. Napakadaming mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Napakadami po niyang mga bagay na sinasabi po sa atin. I am your healer. I am your provider. I am your very present help in times of need. Napakadami po. At ngayong gabing ito, nawa po yung mga takot na at alalahanin na meron po tayo ay mapalitan ng pananampalataya. Mapalitan po ng pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon. Point number 1. God speaks peace into our fear. Sino po dito ang may takot ngayong oras na ito?
Meron po ba kayong takot na hindi nyo maintindihan kung saan ang gagaling? Meron po ba kayong mga takot sa hinaharap kung ano ang mga posibleng mangyari? O mga takot na tayo ay iwanan, tayo ay pagpalit, o tayo ay mawalan? Napakadaming takot. Tama? Napakadaming takot. But now, tonight, God speaks peace into your fear. Nangungusap ang Panginoon at ang sinasabi niya, I give you peace. I give you peace. Peace be with you. Peace I live with you. Kapayapaan. Powerful. Napaka-powerful ng katagang ngayon no? Iniiwan ko sa iyo ang kapayapaan. Genesis chapter 15 verse 1. Unang nangako ang Panginoon. Right after that victory ni Abram, look, Genesis chapter 15 verse 1. Sometime later, the Lord spoke to Abram in a vision and said to him, unang nangako, unang nagsalita ang Diyos, do not be afraid, Abram, for I will protect you and your reward will be great. Bakit hindi ka magkakaroon ng kapayapaan? Bakit hindi mawawala yung takot mo ngayong ang Diyos ang unang nangusap at nangako? Do not be afraid, for I will protect you and your reward will be great. Alam nyo, kung seseryosohin natin itong mga sinasabi ng salita ng Panginoon, imposibleng hindi ka ma-encourage tonight. Imposibleng hindi magbago yung katayuan mo ngayon. Yung takot mo, lahat ng concerns mo, lahat ng alalahanin mo, imagine God is saying this to you, do not be afraid. For I will protect you. And your reward will be great. Grabe, no? Do not be afraid. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. If you have that anxiety, if you feel down, okay, nagigets ko kayo, believe the word of God. Do not fear, for God is with you. Hindi ka madidismaya. Kilalanin mo siya bilang Panginoon mo. Siya ang magpapalakas sa iyo at siya ang hahawak sa iyo. In Jesus' name. Psalm 56 verse 3. Psalm 56 verse 3. When I am afraid, I put my trust in you. When I am afraid, I put my trust in you. Natatakot ka, may pinagdadaanan ka, ilagak mo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Ilagak mo. Ito yung sabi ni Jesus sa mga disciples niya. Peace I leave with you, my peace I give you. Yung kapayapaan na hindi galing sa mundo. Binibigay at iniiwan sa iyo ng Diyos ang kapayapaan. So do not let your hearts be troubled and do not be afraid. John chapter 14 verse 27. John chapter 14 verse 27. Alam niyo po, hindi ni-rebuke ni Lord yung takot ni Abram.
Hindi ni-rebuke ni Lord yung takot ni Abraham. Pero anong ginawa ni Lord? Ni-reassure niya si Abraham. So before addressing Abraham's questions, God addresses his heart. Kasi nagsimula ang Panginoon sa kanyang pangako bago magtanong si Abraham. Tingnan niyo po, right after sabihin niyo ni Lord, ito ang question ni Abraham. But Abraham replied, "O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son, since you've given me no children? Eleazar of Damascus, a servant in my household, will inherit all my wealth. You have given me no descendants of my own, so one of my servants will be my heir." Natakot si Abraham kasi sinong aanhin ko yung mga pagpapalang yan kung walang magmamana? Kung wala akong magiging heir? Kung wala akong magiging anak? Kung walang magpapatuloy? May takot si Abraham, but fear didn't disqualify his faith. God speaks peace before He explains purpose. And when fear rises, listen for God's voice. Kung natatakot ka, makinig ka sa tinig ng Diyos sapagkat Siya ay nangungusap. May mga takot tayo, but it doesn't mean disqualified tayo. Natatakot ka ngayon? Nagko-question ka ngayon? Hindi ka disqualified. Hindi ka disqualified. Tinuturuan ka ng Diyos na makinig sa Kanya. So faith grows not by ignoring fear, but by hearing God louder than fear. Sa takot na meron ka ngayon, sino ang mas nadidinig? Sino ang mas napapakinggan mo? Kaninong tinig ang pinaniniwalaan mo? Kasi ang takot hindi galing sa Diyos. True love cast out fear. Ang tunay na pag-ibig walang halong takot. Pero kung may takot ka man ngayon, punuin mo ang puso mo ng pag-ibig ng Diyos. Ang antidote sa takot is love. Because true love casts out fear. Punuin mo ang pag-ibig. Punuin mo ang sarili mo, ang puso mo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Faith grows not by ignoring fear but by hearing God louder than fear. Sa lahat ng mga may takot sa puso niya at mga alalahin, pwede ba kayong yumuko at pumikit? I would like to pray for you. Lord, hindi ko alam kung anong klaseng takot ang meron ng taong ito na nanonood ngayon at nakayuko, nakapikit. Maaaring siya ay lumuluha. Maaaring siya ay nasasaktan. Hindi ko alam yung pinagdadaanan niya. Hindi po namin dinedeny yung takot, di namin ini-ignore yung mga questions. Pero ang gusto namin tonight, marinig ang tinig mo. We want to hear you, Lord, louder, your voice louder than our fears. In Jesus' name. Be with us. I declare strength, Lord, supernatural strength sa buhay ng mga taong ito. I declare peace that passeth all understanding. I speak life, Lord. In Jesus' name. I speak, Lord, paglaya, freedom from oppression, from anxiety, from depression, Lord. In Jesus' name. Tanggalin mo ang tanikala sa oras na ito. And we can hear, Lord, the sound of revival. We can hear the sound of those chains, Lord, na unti-unting nawawala, napuputol, napipigtas sa buhay ng mga taong ito. And I declare freedom. I declare freedom, Lord. Paglaya ang masusumpungan ng mga taong ito.
Tanggalin mo sila sa pagkakabihag, Panginoon, ng kaaway. Nais naming mapakinggan ang iyong tinig na mas malakas, mas higit kaysa sa ingay ng mundo, kaysa sa ingay ng sanlibutan, kaysa sa ingay ng kaaway. Salamat. Ngayong gabi, wala nang takot. Ngayong gabi, puno na po kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Wow. Hello po sa 700 plus na nanonood po ngayon. Nawa po ay patuloy po kayong hipuin ng Diyos, mapagpala. Huwag na po kayong umalis. Sapagkat ngayong gabing ito, meron pong nais sabihin sa inyo ang Panginoon. Kung kayo po ay first-timers, pwede po kayo magstay po dito. Wala pong relihiyong ibang tinataas, kundi ang relasyon, tamang relasyon sa Panginoon. Samahan niyo po kaming mag-aral ng salita ng Diyos. Samahan niyo kaming maipanalangin po kayong lahat. Follow niyo lang po tong account na to at samahan niyo kami every day sa pag-aaral ng Word of God. And bago kayo umalis, bago kayo mag-scroll, follow niyo muna to at gusto kong sabihin sa inyo, mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And I declare Jeremiah 29:11 upon you. Amen. Na merong magandang plano ang Diyos sa iyo. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Parang kanina lang prayer nating umabot tayo ng 800. Ngayon nag-800 talaga siya. Tumungtong siya ng 800. Ganun kagaling si Lord, di ba? Ganun kagaling si Lord. Kanina may nag-chat dito sabi niya, sana umabot po tayo ng 800 ulit. Ito yung sagot ng Lord sa panalangin natin. Amen. Praise God. Galing, no? Thank you, Ate Karen. God bless you po. God bless you. Number 1 pa lang po yun. Number 1 pa lang. Number 2. Praise God. Diba? Parang si Lord talaga yung kumakausap sa atin ngayong gabi. Si Lord talaga yung kumakausap sa atin. Susunod 1,000 naman, aabot naman tayo ng 1,000. Amen. For God's glory. Bago kayo umalis, mag-follow muna kayo para mag-notify sa inyo tong sa susunod na live, di ba? Praise God. Yung Bible na gamit ko po is Life Application Study Bible. Tuloy po natin, number 2. Sabi na isa, pag open ko, bigla na lang tumulo ang luha ko. Alam nyo, nandito si Lord. Sinasamahan niya tayo. Amen. At nangungusap siya sa ating lahat. Nangungusap siya. Yeah, God bless po. God bless. Amen. Nakakatuwa naman na ang dami-dami natin ngayon. Paabutin nga natin ng 1,000. Pastor, umiiyak. Sino yung umiiyak? Pastor, umiiyak ako now. Nauunawaan po kayo ni Lord. Okay? Nauunawaan niya po lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Gusto ko mag-minister sa inyong lahat. Pwede ko ba kayong ipag-pray lahat ng mga Amen. I know that God is here and we cannot afford to lose His presence na hindi niya kayo nami-minister. Kaya ngayong gabing ito, kung ikaw yung isang tao na yon, kahit isang tao lang, na you have that desire to know Jesus, alam nyo, isa ako sa pinakamasasayang mga tao. Kung ikaw yung isang tao na yon, na handa kang magsuko ng buhay ngayon sa Panginoon, na handa mong sabihin sa Lord, Lord, I am here, I am available, I am committed, gusto ko po, Panginoon, ako yung sinasabi nitong taong ito. Sinasabi mo sa sarili mo, ako yung sinasabi niya, ako yung tao na may pinagdadaanan, na may matinding pinagdaraanan sa buhay, may matinding pagsubok. At ako ngayon, gusto ko magsuko ng buhay sa iyo. So, if you are that one person who wants to surrender his life to Jesus,
Pwede mo ba akong sundan sa panalangin ito? Sabihin mo lang, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Nanunumbalik po ako sa iyo. Binibigay ko sa iyo ng buong buo ang lahat-lahat sa akin. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako. Dalisayin mo po ako. Bigyan mo ako ng bagong buhay. Naniniwala po ako sa krus ng Kalbaryo at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan mo. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Lord, tonight you are here. You are alive. And we can sense and we can feel your anointing. Kahit po nandito kami sa live stream, kahit magkakahiwalay po kami, Panginoon, but you are not bound by time, space, or distance. You are the omnipresent God. You are present everywhere. Kayang-kaya mo pong katagpuin, Panginoon, ang mga taong ito, nasaan man po sila. Panginoon, tinatagubilin, tinataas, at ibinibigay ko sa iyo ang buhay ng mga taong ito na hindi aksidente. Why they are watching this live and you want to minister to them, Lord. You want to minister to them. Hindi po ordinaryong live stream ang kanilang pinapanood, sapagkat what we are sharing here, what we are preaching is your very word. And so I pray, Panginoon, habang tinataas namin ang iyong pangalan at habang kami ay nananalangin, gagawa ka ng himala sa mga taong ito. Kung ikaw ay merong sakit at karamdaman, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? God wants to minister to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare that by the stripes of Jesus, you, yes, you, ikaw na may sakit at karamdaman ngayon, o kung meron ka mang kilala, o kamag-anak, o kapamilya na may sakit at karamdaman, I declare, Jehovah Rapha, the name of Jesus, the great physician, He is our great healer, and I declare healing upon you, upon your family, upon your loved ones, in Jesus' name. I rebuke the spirit of sickness and disease upon that person in Jesus' name. Now claim that healing. Claim it in Jesus' name. You are healed by faith. Claim your healing. If you are that person who is suffering, if you're suffering from anxiety, from depression, kung meron kang hindi mapatawad, kung meron sa isipan mo ngayon na nagpapabigat, kung meron ngayon sa isipan mo na galit ka sa taong iyon, Lord, I pray, give them the peace, Lord. Give them, Lord, the willingness to forgive, for them to be released, Lord. In Jesus' name. Mangusap ka sa mga taong ito. Dahil the more na hinahawakan nila yung galit, the more na hindi sila nagpapatawad, Panginoon, the more na mahihirapan sila at hindi sila makakalaya. Kaya ngayong gabing ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kami po ay nagre-release ng pagpapatawad. We release those people na nakasakit sa amin, na nang-abuso sa amin, na gumawa ng masama sa amin. We release them, Lord. Can you just name them? Pwede mo bang sambitin ang pangalan ng mga taong nakasakit sa iyo, yung mga taong gusto mong palayain, yung mga tao na gusto mong i-let go sa Panginoon? Just speak and mention their name. Lord, in the name of Jesus, we release them unto you. We surrender, Lord. Pinapalaya po namin ang aming mga sarili at pinapalaya po namin ang mga taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Bigyan mo po ng kagaanan ng mga puso. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, katiwasayan, Panginoon. In Jesus' name. Naninikluhod po kami, Panginoon, at nagsusumamo sa iyo. Palayain mo ang mga taong ito. Bigyan mo sila ng kagaanan, Panginoon.
Take away these burdens, Lord. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Salamat. Ano man po ang kanilang pangangailangan, ano man po ang rason kung bakit sila nanonood, isa lang po ang pagkakaalam ko. Pinahintulutan mong makita nila ang live stream na ito dahil gusto mong iparana sa kanila ang iyong nag-uumapaw na pagmamahal, Panginoon. Kung walang ibang nagsasabi sa kanila, Panginoon, nais ko pong sabihin, ito ang mensahe mo sa bawat isa. God loves you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At meron siyang dakilang plano para sa iyo. Welcome sa pamilya ng Panginoon. Iniaabot ng Panginoon ang kanyang kamay sa iyo. Iniaabot niya ang kanyang pagmamahal. Ang tanong, handa mo ba siyang tanggapin? Handa mo rin bang iabot ang iyong kamay sa kanya? Kung ang sagot mo ay oo, sabihin mo, Panginoon, nandito ako. Iniaabot ko sa iyo at binibigay ko sa iyo ang aking buhay. Binibigay ko sa iyo ang lahat-lahat. At mararamdaman mo sa oras na ito, unti-unting nagkakaroon ng kagaanan. Unti-unting nagkakaroon ng kagaanan ng iyong puso. Nawawala ang bigat. Nawawala ang anumang takot sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ngayong gabing ito, gusto kang palayain ng Diyos. Ngayong gabing ito, gusto niyang bigyan ng kasagutan ang iyong panalangin. Ngayong gabing ito, gustong gumawa ng himala sa buhay mo. And tonight, you will experience that miracle. Anong himala ang kailangan mo sa gabing ito? Sabihin mo sa Panginoon. Pwede mo ba sabihin sa Lord ngayon? Just say it to God. Just pray, Lord, ito po ang himalang kailangan ko. Pagalingin mo sa cancer, pagalingin mo sa diabetes, pagalingin mo sa stroke. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong pangangailangan. Nakikinig po ang Diyos. Nakikinig ang Panginoon sa iyak ng iyong puso. Nakikinig ang Panginoon sa iyong daing. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos ay gumagawa ng himala. And yes, I pray for that breakthrough in all aspect of your lives. Kagalingan, financial breakthrough in Jesus' name. Even harvest of many souls here in social media. God is moving. God is moving. And He is here. He is here. And He wants to minister. Tatanggapin mo ba ang Diyos? Tatanggapin mo ba ang Panginoon? Kumakatok siya sa labas ng pintuan ng iyong puso, papapasukin mo ba siya? Papapasukin mo ba siya? Ikaw lang ang makakasagot. At sa gagawin mo, kung papapasukin mo ang Panginoon, tanggapin mo ang kaligtasan. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang himala na nagmumula sa atin pong Panginoon sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na maipanalangin ng mga taong ito. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kayo po ang Diyos na unang nagmahal. Kayo po ang Diyos na tumanggap sa kabila ng aming mga karumihan. Damhin po natin ang pagyakap ng ating Panginoon. Niyayakap po tayong lahat ng Diyos. Pwede bang magstay lang po tayo saglit sa presence ng Panginoon? We can sense the anointing. Dinadala ng Diyos ang maraming mga tao ngayon dahil nandito ang kanyang presensya. Dahil nandito ang kanyang pag-ibig na nag-uumapaw. Amen.
At gustong ipadama ng Diyos ang pagmamahal niya sa bawat isa. Sa bawat isang nanonood po ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Hindi pa po tapos ang Panginoon. Patuloy po natin siyang damhin. Patuloy po nating ibigay sa Diyos ang lahat. Pwede kang umiyak sa oras na ito. When was the last time you cry out? When was the last time you pour out your heart to God? Kailan yung huling pagkakataon na ibinuhos mo ang lahat sa Diyos? Kailan ang huling pagkakataon na ibinigay mo ang lahat-lahat sa Panginoon? Ngayong gabi, may pagkakataon ka. Ngayong gabi, pwede mong sabihin sa Panginoon, pwede kang lumapit sa Kanya, pwede mong ibigay sa Kanya ang lahat-lahat. Pwedeng-pwede. Malaya ka. Malaya ka. Pwede kang umiyak, pwede kang sumigaw. Pwede mong sabihin sa Diyos lahat ng mga kabiguan, lahat ng mga pagdadalamhati, kung ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, kung ikaw ay iniwan, kung ikaw ay na-bankrupt, sabihin mo sa Panginoon. Kung ikaw ay nangungulila, sabihin mo sa Panginoon. Sabihin mo, sapagkat siya po ay nakikinig. Nakikinig po ang Diyos. Nakikinig ang Panginoon. Yes. It's okay. Just pour out your heart. Hayaan lang po nating dumaloy ang presensya ng banal na Espiritu. Nandito po siya. Hindi ko po alam kung paano tayo titigil, kung paano po tayo magpapatuloy. But yeah, the Holy Spirit is here and He is ministering. He is ministering. Tanggapin niyo po ang pag-ibig ng Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. Kahit sino ka pa, kahit ano pang nagawa mo, kahit anong iyong nakaraan. Kumikilos po ang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Ang kilabot ng iyong presensya ang maranasan po naming lahat. Kami po ay naghihintay ng iyong pangungusap, Panginoon. Oh, Panginoon, aming Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Just pour out. Pour out your heart. Pour out your heart. Hayaan mong walang matirang kabigatan dyan sa puso mo ngayong gabi. Huwag mong hayaan na ngayong gabi lumipas lang to na hindi mo na ibibigay ng buo sa Panginoon. Just give it to God. God is in control. May mga bagay na hindi mo kontrolado, ibigay mo sa Diyos. May mga bagay na hindi mo hawak-hawak pero hawak ng Diyos. Give it completely to God. Holy Spirit, come. Yararabashi kandarabahande. Come, Holy Spirit. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Idinedeklara ko po, Panginoon, ang lahat ng mga taong nandito po ngayon, they will never be the same again.
Ngayong araw po na ito, ngayong gabing ito, kinatagpo mo ang bawat isa. Kinatagpo mo. At meron po kayong napakagandang kinabukasan at plano sa bawat isa. And I pray for this 900 plus viewers kanina, kung ilan man kami aabot hanggang matapos ng ito, at least, Lord, naramdaman nila ang pag-ibig mo at nakilala ka nila at naisuko nila ang kanilang buhay sa iyo. Salamat sa pagkakataong ito, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Salamat sa iyong napakalakas na presensya ngayong gabi. Salamat. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Siguro pwede na tayo magtapos. Grabe, no? Grabe yun. Para tayo ng grounding session ng biglaan. Salamat, Ate Karen. God bless you. Ganun pag kumilos ang banal na spirito, no? Hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung paano. Basta bigla na lang siyang dadating. And you cannot contain it, you cannot control it. Kaya nga sabi ko, Lord, ko nang bahala. Kasi hindi ko rin alam. Salamat po, God bless you po. Miss Bella, God bless you. Hindi mo alam kung kailan talaga yung parang pinaka-peak na binabaan tayo ng banal na spirito. And thank you, Lord. Tapusin mo natin to. Tapusin natin, Bert. Tapos patugtugin natin yan. Sige, parang gusto ko rin magpatugtog muna ng isang worship song. Patugtugin lang natin yung patungo sa akin. Grabe, Lord. Salamat. Sa lahat ng mga bago po dito, welcome na welcome po kayo. Pakinggan po natin ang awitin pong ito. Tayo po ay manumbalik sa pag-ibig ng ating Panginoon. Babalik at babalik sa Diyos. Thank you, Lord, for your presence. Babalik po kami sa iyo, aming Ama. Paulit-ulit, manunumbalik po kami sa iyo. Pakinggan po natin ang awiting ito. Babalik sa iyo, Ama, sa iyong awa at habag. Ang tunay na kapayapaan sa iyo lamang matatagpuan. Kay rami mang pagkukulang sa iyo, minamahal mo pa rin. Tinawag mo akong anak, niyakap mo at hinagkan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Thank you, Lord. Babalik sa iyo, Ama, Ito po ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa. sa iyong awa. Bumalik po tayo sa pagmamahal ng atin pong Panginoon. Tunay na Patungo sa akin. Title of the song. sa iyo lamang matatagpuan. Hello po, Agnes, Anika, God bless you po. Thank you, Ate Karen. God bless. God bless you, Ate Karen. Pagkukulang sa iyo, Grabe, Lord. minamahal mo pa rin. Kay rami mang pagkukulang sa iyo, minamahal mo pa rin. Salamat, Lord. Thank you, God. Akong anak, Patungo sa akin ang title. yakap
Thank you, Ate Karen. God bless you more and more and more po. Yes po, everyday devotion. Umaga't gabi, tuloy-tuloy ang pag-aaral ng salita po ng Diyos. The presence of God is here. Let us all worship His holy presence. God bless you, Joanna. Thank you. God bless. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. God bless you, Arian. God is here. He will welcome you home once again. Balik lang tayo lagi sa Lord. Tinawag mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi aksidente kung ba't nandito ka ngayon sapagkat tinawag ka ng Diyos. At hinagkan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Dinamitan mong kay ganda, nakaraan nilimot na kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. O Diyos, aking Ama, tumatakbo patungo sa akin sa kabila ng aking karumihan. Pag-ibig mo'y di nagbago sa akin. O Diyos, aking Ama, Amen. Thank you, Lord. tumatakbo sa Wow. Thank you, akin Jesus. sa kabila ng Jesus is real. Amen. Jesus is real. God is alive. God is alive. Hallelujah. Aking Ama, tumatakbong patungo sa akin Salamat. sa kabila ng aking Wow. karumihan. Pag-ibig mo'y di nagbago sa Praise God. Praise akin. God. Glory to God. Glory to God. Pasasalamat Sasalamat sa iyo, ang Panginoon. alay ko sa'yo. Thank you, Tanggapin mo ang puso ko. Para sa iyo, Panginoon. Nagpupuri, Hallelujah. sumasamba. Salamat, aking Ama. Amen. Hallelujah. Praise God. God is good. God is good. Hindi sayang yung oras natin ngayong gabi. Hindi sayang yung oras. Kinikilabutan ako. Grabe, no?
Okay, God bless RYBNX. Ang sarap ng ganon, Lord. Sarap. Sa lahat ng mga bago po dito, hello po sa inyo. Welcome po sa daily devotion ginagawa namin. Every day po ito, umaga at gabi. At pinag-aaralan po namin lahat. We are all learners of the Word. We are all students of the Word. Lahat po kami dito nag-aaral. At salamat sa Diyos kasi nararamdaman natin yung presence niya. Marami dito mga backsliders, marami dito mga nawala sa Lord pero nanumbalik. At ngayon po, nandito kami, sama-sama kami. Simula July 28, 5 months na po kami dito. Parang nag-grounding session tayo, no? Kakaiba yung presence ng Lord. Title po nun, Patungo sa Akin. Meron kaming group chat, tapos meron din kaming FB community. Isa pa sa nalimutan kong sabihin kanina, napakadaming pasasalamat ko sa Panginoon. Una, since nasa 800 tayo ngayon, unang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung sa Niche Music, nag-reply na sila. So, praise God. Ipag-pray natin kasi ngayong linggo yung confirmation. Ngayong linggo yung confirmation kung matutuloy yung collaboration namin sa Bethel Music. Amen. So, yan. Pag-pray natin yon ngayong linggo. Ngayong linggo lalabas. Pangalawang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung sa CSM Publishing, nakikipag-collaborate din ako sa kanila, sa mga Bible, sa mga Christian books. So, we hope and we pray na maging visible. Amen. God bless you, Arian. Yeah, God bless. Pag-pray po natin yon. At pangatlo na gusto kong ipagpasalamat sa Panginoon, kanina lang po ay nakapag-book na po ng ticket. Kaya confirm na I'll be in Taiwan this coming Feb 9 to 22. Amen. For God's glory po. Biyaya, blessing ng Panginoon. All expense paid for the airfare and the hotel. Kaya, salamat sa Lord. I don't know. I just obeyed God. I just follow Him. Pinag-follow lang ako sa Kanya. And yeah, miracles happen. Blessings overflow. Amen. God is good. God is good. God bless you, Arian. Amen. God bless you, JY. Nood ka lang lagi dito. Welcome ka. Balik lang tayo lagi sa Lord. So maraming salamat po. Salamat. And happy 44K followers. 44.2, kanina 33.9 lang yan. Ngayon, 33.9 nga. Ngayon, 44.2 na. Wow! Praise God. All glory to God. Kaya kung hindi pa kayo naka-follow, follow nyo na po. At tuloy na natin yung devotion. Nasaan na ako? Nawala na ako sa devotion. Grabe si Lord. Mga kapatid, support my YT channel. Yeah, support niyo yung YT channel natin. Grabe, kanina pangarap lang natin yun. 1,000 na tayo kanina. Balikan niyo po yung devotion. 7 p.m. po. Thank you, Erin, Zoe. God bless you. Genesis chapters 1 to 14 nasa YT na, nasa red app. Tapos 7 a.m. and 7 p.m. po tayo. May group chat kami. Doon po ako nag-a-update kung anong oras minsan. Kasi may mga time na umaalis-alis po ako. I feel someone hugs me. Yun po, 7 p.m., 7 a.m. sa umaga. Join kayo ng group chat. Mag-message po kayo sa akin. Okay? Message po kayo. Okay, point number 2. Point number 2. Grabe yan, no? Hindi ko pa nalagay yung number 2, no? So, point number 2, faith is credited when we trust God's word. Oo nga eh, no? Nag 914. Faith is credited when we trust God's word. Pag number 3, magana yung mga mata. So, Abraham believed the Lord in Genesis chapter 15 verse 6. Okay? Wow, umabot ng 957. Wow. Grabe, Ate Evangelo. Grabe. Ima-my day ko yun. May nakapag-screenshot ba? I-screenshot nyo ha. Pag may mga ganun tayo, screenshot nyo. Kasi minsan nagpe-pray ako, hindi ko nakikita rin eh. So yeah.
Screenshot niya tas niya sa GC. Ano yun, mga, ano tawag dito? Naka-record yun sa langit. Opo, may GC, join kayo. Genesis chapter 15 verse 6, sabi dito, and Abram believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. So, faith is credited when we trust God's word. Dahil nagtiwala, it is credited as a righteousness. So, Abram had no child. Wala siyang anak, no proof, and no timeline, but only a promise. Pinangakuan lang siya ng Panginoon. Tingnan nyo pa pinangakuan siya ng Panginoon. Doon sa verses 4 and 5. Ang pangako ng Diyos, then the Lord said to him, no, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir. Then the Lord took Abram outside and said to him, look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have. Yun lang ang pangako ng Diyos. Wala pang anak, walang pruweba, walang timeline. Ang pinanghawakan ni Abram, pangako. May pangako ang Diyos sa iyo, kapatid. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nararamdaman. There's no proof, there's no timeline, there's no anything. But if God has a promise, He will fulfill it. He will fulfill it. And faith was counted as righteousness long before fulfillment. Alam niyo po, mas gusto ng Panginoon ang pagtitiwala sa Kanya kaysa sa performance na ginagawa mo. God values trust more than performance. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano ka ka-active sa church, kung gaano ka ka-busy sa mga ginagawa mo. Pero kung wala naman ang pagtitiwala mo sa Kanya, sayang. So God values trust more than performance. Hello, Clara. God bless you. God bless you. I pray, kahit nagkaroon ka ng miscarriage, I pray, Exodus 25 verse 23, just worship the Lord your God, and He will bless your food and water, and He will take away sicknesses from among you, and there will be no barren in the land. I pray for that miscarriage. It's just may purpose si Lord kung ba't nangyari yan. And I pray, ibe-bless ng Lord yung womb mo. God bless your womb. God bless you. Magkakaroon ka ng anak. Just have faith. Just have faith and believe. Amen? Tingnan mo to. Bagay sa'yo itong pinag-aaralan ngayon, Clara. For you will have a son of your own. Sabi ni Lord kay Abraham. For you will have a son of your own who will be your heir. Galing, no? Sakto, kakabasa lang natin, and then here you are, Clara. Nagkaroon ka ng miscarriage. And ito yung binabasa namin kanina lang. For you will have a son of your own. I declare that to you. I declare this promise of God in your life, Clara. God bless you. Even to those people na merong PCOS, may mga problema sa pagbubuntis, walang anak, in Jesus' name, I pray, God bless your womb. In Jesus' name. Let there be creative and recreative miracle from God. It will be manifested in your life that you will have a baby. You will have a miracle baby. Miracle son, miracle daughter, miracle child. In Jesus' name. Obedience flows from belief, not pressure. So God counts faith before He delivers fulfillment. Magkaroon ka ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Magkaroon ka. So God counts faith before He delivers fulfillment. Bago magkaroon ng fulfillment, nasaan ang pananampalataya mo? Na kanino ang pagtitiwala mo? Bago ang fulfillment, faith. Faith. Have faith in God. Have faith in the Lord. Trust Him in Jesus' name. In Jesus' name. God bless.
You know what? Last year, may nagpa-pray. Nagpapapray ng baby. And my declaration last year, hindi matatapos ang taong ito na hindi kayo magkakaroon ng anak. And someone messaged me in TikTok. Someone messaged me. Sabi niya, Pastor, di ko inakala kasi stroke patient yung babae eh. Parang may mild stroke siya. So parang they thought it is impossible for them to carry a child. Pero gumawa ng himala ang Panginoon. Nabuntis yung babae. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ginawa ng Diyos doon sa tao na iyon, kaya niya ring gawin sa iyo. In Jesus' name. God bless po. God bless. Nandyan din si Ate Eden. Diba? Ate Eden, lagi kong kinukwento yun, may bukol sa leeg yung anak niya. 3 doktor, pinatingnan yung anak. Hindi alam, hindi gumaling. Napunta dito si Ate Eden, nagpa-pray, pinag-pray yung anak. Nawala yung bukol. Palakpakan natin si Lord. All glory to God. And it's a proof that nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Ayan si Ate Eden, tanungin niyo siya, totoo nangyari yun. Totoo nangyari. So number 3 and the last. Bago mag-conclusion, alas 10 na. Number 3. Huwag kayo mawawala bukas ha. Tayo pa rin to. Tuloy-tuloy tayo. God alone guarantees the promise. God alone guarantees the promise po. Meron tayong garansya. May assurance tayo na i-fulfill ng Lord kung ano man yung mga pinangako niya sa atin. Tingnan niyo po yung Genesis 15 verse 17. Sabi dito, after the sun went down and darkness fell, Abram saw a smoking fire pot and a flaming torch pass between the halves of the carcasses. When the sun had set. So dito po, si Abram did not walk through the covenant pieces. Kasi supposedly, dalawa dapat silang maglalakad po dun eh. Ibig sabihin, shared responsibility ng covenant. Pero during this time, hindi naglakad si Abram, si Lord lang. And this shows that the promise rests on God's faithfulness, not Abram's perfection. Hindi tumitingin ng Panginoon sa kung perpekto ka ba, kung okay ba yung ginagawa mo. Hindi tumitingin ng Diyos. Tinitingnan ng Panginoon ang katapatan niya. Maraming salamat po, Apple. God bless you po. Tinitingnan ng Diyos kung sino siya. At pwede mong sabihin sa Panginoon yun, Lord, di ba ikaw ay tapat na Diyos? Pwede mong ibalik sa Panginoon ang kanyang mga pangako. Lord, di ba sabi mo? Di ba Lord, pinangako mo? Tapat ang Diyos. Kung ano ang kanyang pinangako, gagawin niya. Ang Diyos ay hindi tao at hindi niya kayang magsinungaling sapagkat siyang nangako ay tapat. Ang Diyos na nangako ay tapat. At kaya niyang gawin sa'yo sa buhay mo kung ano yung mga sinabi niya. So God's promise do not depend on your strength. Thank you, Cherry or Apple ba yun? God bless you po. Hindi nakadepende sa lakas mo. Kahit ikaw ay mahina, tapat pa rin ng Diyos. Even though we are weak, even though we are faithless, but God remains faithful. Tandaan niyo po yan. Apple yun, Apple. So trust the one who carries the covenant. Pagtiwalaan mo po, pagtiwalaan po natin kung sino ang nangako. So if God made the promise, God will surely keep it. If God made the promise, God will keep it. Nangako ang Diyos eh. Gagawin niya yun. He will keep it. Hindi siya tao na kapag ang tao nangako, napapako. Pero ang Lord, pag nangako, tapat na kanyang gagawin. Tapat na kanyang gagawin. Kaya ang Genesis chapter 15 po,
ay tinuturuan tayo for our conclusion. Thank you, Dre. God bless you. God speaks peace into fear. Faith is counted as righteousness. And God carries the covenant alone. Yes, Abram questioned. Nag-question din siya. Kagaya ko, kagaya mo, may mga katanungan din tayo. Abram during this time, he questioned God. But you know what? He believed. Nagtanong siya, but in the end, he believed. Naniwala siya. Yes, natakot siya. He feared. Yes. But he trusted. He trusted. And God remained faithful. He questioned. He feared. But he believed. And he trusted. You know what? God will remain faithful no matter what. God will remain faithful no matter what. At bilang pagtatapos po, for the last words, ngayon pong devotion po natin, faith is not having all the answers, but trusting the one who does. Faith is not having all the answers, but trusting the one who does. Conclusion na po yun. Maaaring wala at hindi mo alam ang lahat ng kasagutan sa tanong mo, pero ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala mo sa Diyos na nangako sa iyo. Purihin po ang atin pong Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God! Sana po ay marami tayong natutunan. Sana na-bless po tayo. Nawa po kumilos ng Panginoon. Naranasan natin ang kanyang pagsama, ang kanyang pagkilos ngayong gabi. At bilang pagtatapos po, tayo po ay dudulog muli sa panalangin. We will end in our closing prayer. Praise God. Shall we just close our eyes? Pwede bang magpasalamat tayo personally sa atin pong Panginoon? Sabihin lang natin, thank you, Lord. Yeah, thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli mo po kaming pinagpala. Muli mo po kaming binuo, Panginoon. How can we say thanks for all the things that you have done to us? Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Sadyang dakila ka. Hindi ka po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa gabi pong ito. Simple lang naman po yung kagustuhan namin. Pero salamat, you always exceed our expectations. You always exceed, Lord God, our imaginations. Salamat po sa gabi pong ito for allowing us to be here. Salamat po na na-experience po namin, Panginoon, ng kalapitan mo. Na-experience po namin, Panginoon, kahit po magkakalayo po kami, pero Lord, grabe yung anointing lumalabas sa bawat screen ng mga gadgets kung saan po kami nanonood. Grabe, Panginoon, yung pagkilos mo. Grabe, Panginoon, yung presensya mo. It's overflowing, Lord. We cannot contain it, Lord. Salamat, salamat, salamat. Punong-puno po kami ngayong gabi. At hindi po namin makakalimutan to. We will always treasure this precious moment. Ngayong gabi, nakita namin ang live stream. Pinuno mo kami. Pinatawad mo kami. Pinagaling mo kami. Gumawa ka ng himala sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po. Thank you. Nawa po lahat ng mga tao na kasama po namin ngayong gabing ito
ay hindi lamang po ngayong gabi, kundi bawat araw makasama namin sila sa pag-aaral, sa paglago, sa pagkilala sa isa't isa, mabuild po yung harmonious relationship sa heart-to-heart community, O God. Salamat po, Panginoon, for your time. Talagang nandito ka for that continuous divine visitation here in this platform. Salamat. Dalangin ko ang bawat isa, Panginoon. Alam ko na they are blessed. Alam ko na pinakinggan mo ang kanilang mga panalangin. Dalangin ko na lang po, Panginoon, sa lahat ng mga Kila Rochelle, Panginoon, na meron pong na inaatake po ang kanilang panaginip ng nightmares. Lord, I pray and I rebuke that spirit that is working, Lord, every time that they sleep. Lahat ng mga may mga masamang pananaginip, malalaswang panaginip, I pray for that nightmares to be gone in the name of Jesus. Be gone. I rebuke you, spirit of nightmares, upon the lives of these people. Panginoon, bigyan mo ng masarap na pagtulog, matiwasay, mapayapang pagtulog ang mga taong ito. Ano man pong mga bumabagabag sa kanilang isipan, anxiety, depression, maling kaisipan, kawalan ng pag-asa, kadiliman, Panginoon. If their mind, Panginoon, is clouded, Panginoon, by fear, by anxiety, Lord, in the name of Jesus, I pray and I rebuke you, spirit of nightmares, spirit that is working upon their minds, in Jesus' name. Be gone. I cancel you and I command you to go back to hell where you belong in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Patuloy mo silang balutan ng kanilang isipan, ng kanilang puso ng banal at makapangyarihan mong dugo. Maging ang lahat ng mga tao may sakit at karamdaman, even all our unspoken prayer requests. May mga tao po dito, Panginoon, na nag-backslide. May mga taong nawala sa iyo ng matagal na panahon. But today, you welcome them with an open arms, Lord. You welcome them in your family once more. Salamat. Because today, tonight, Panginoon, alam ko, may tinuturo ka sa kanila. May binago ka sa kanila. At magsisimula sila, Panginoon, sa live stream na ito hanggang makabalik sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at pagkilala sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat, salamat, salamat. Walang hanggan, walang katapusang pasasalamat sa iyo. I-restore mo lahat ng mga nawalang kalakasan sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng supernatural strength and common favor that comes from you. Let the favor of God, let the favor of men be upon us always and forever. Lord, kayo po ang magpalago sa community na ito. Pinagkakatiwala ko po ang lahat-lahat. Lord, I pray for the niche music, for that confirmation within the week. Let it be a yes and amen. Lord, I pray sa CSM, sa publishing, Panginoon, kung kalooban mo na makipag-collab, makipag-partnership sa kanila, let your will be done. Lord, I pray sa pagpunta ko sa Taiwan, Panginoon, to minister sa mga community na nasa Taiwan, Lord, kayo na pong bahala. Provide everything that I need, Lord. Kayo po magpadala ng mga tao na mababahagi na ng salita ng Diyos sa lugar po na iyon. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, and cover us, our families, with your most precious, powerful blood. Thank you for the night. Salamat, salamat, Panginoon. Tanggapin mo po ang pinakamataas na papuri. All glory belongs to you, and we will never dare to touch any glory that belongs to you. To you all the glory, honor, and praise, and all thanksgiving. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat po ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen.